Ako si Hilaura, 20 taong gulang, isang mag-aaral ng arkitektura sa isang pribadong pamantasan dito sa San Mariano, Isabela. Lumipat ako rito mula sa Nueva Vizcaya dahil masabot kaya ang matrikula ng kurso ko sa lugar na ito. Sa mundo ng arkitektura, tila itinakda na ang pagpupuyat. Pamilyar sa amin ang tunog ng ballpen na humahagod sa papel sa kalagitnaan ng gabi. Isang gabi, habang nag-i-scroll ako sa Facebook, napadpad ako sa isang grupo para sa mga naghahanap ng murang boarding house. Napansin ko ang post ng isang lalaki na ang pangalan ay Eladio. Sabi niya sa kanyang post, "Kailangan ko ng kasama sa inumpahan kong kwarto. 500 lang yung ambag buwan-buwan." Agad akong nagkomento at sa loob ng ilang minuto, nagpadala siya ng mensahe. Maayos naman siyang kausap, medyo tahimik, pero palakaibigan naman. Nasabi pa niya sa akin na isa siyang araw-arse, kaya hindi na daw problema ang pag-share ng Espanyo. May kaunting kutob na akong kakaiba sa kanya, pero binaliwala ko na lang. Naisip ko na baka gutom lang ito. Nagkasundo kami na magkita sa isang karinderya sa may tabing kalsada ng San Mariano, bandang 12:00 ng madaling araw. Habang nag-aabang ako, may biglang kumalabit sa aking braso. Siya na pala si Eladio. Malumana yung boses niya, pero malamig sa pakiramdam ko. May nagsindi ng kaba sa aking dibdib. Lalo na nang mapapansin ko na may isang lalaki nakasuot ng kulay abong hoodie na nakatitig sa akin mula sa di kalayuan. Sinabi ko ito kay Eladio. "Huwag kang lalapit dyan," bulong niya. "Yan si Bernardo, isang palaboy na nabaliw raw dahil nakakita ng hinukay na bangkay. Sabi nila, kinain daw niya yung laman loob ng bangkay na yun." Napalunok ako sa kanyang mga sinabi. Pagdating namin sa tinutuluyan niya, pinakita niya sa akin yung kwarto, CR, kusina, at pinatulungan niya akong iligpit ang gamit. Maayos naman sa unang tingin. Tahimik yung paligid, malamig yung simoy na hangin, at malinis yung kwarto. Lumipas ang ilang araw, at hindi na kami gaanong nag-uusap ni Eladio. Abala siya sa kanya pag-aaral sa abogasya. Ako naman, balot sa plates at stress. 12:00 na madaling araw, at abala pa rin ako sa pag-i-sketch. Biglang bumakas ang pintuan ng malakas. Si Eladio. Pausan, parang may tinaktakbuhan, pero hindi siya nagpakita ng emosyon. Tinanong niya lang ako kung bakit ako'y gising pa. May ginagawa lang akong plate." Sagot ko naman sa kanya. Hindi na siya kumibo. Dumiretso siya sa kusina. Sinundan ko siya ng tingin. Nakatayo lang siya sa harap ng gripo. Nakatingin sa rumaragasang tubig. Hindi gumagalaw. Walang ginagawa. Nagsipagtayuan ang aking mga balahibo. Umakyat ako pabalik sa aking kwarto at nagtalokbong ako ng kumot. Hindi ko nalang pinagpatuloy ang aking ginagawa. Kinabukasan, habang bumibili ako ng tinapay sa may tindahan, muli kong nakita yung lalaking nakahoodie. Si Bernardo. Nakatayo lang siya sa may gilid ng waiting shed. Nakatitig. Nanlamig ang aking buong katawan. Agad akong lumayo doon. Habang ako'y pauwi, may napansin akong hukay sa may likod bahay. Wala naman akong narinig na excavator, pero para bang hinukay yun ng palihim. Bakit may hukay? Para saan? Kinagabihan, bumaba ako para uminom ng tubig. Si Eladio ay nasa kusina. Nakatingin lang sa akin habang ako'y kumukuha ng tubig. "Hindi ka pa natutulog?" Tanong niya. Napailing ako. Nakatitig pa rin siya habang paakyat ako. Habang nakahinga, parang may boses akong naririnig sa hangin. Pabulong, paunti-unting lumalakas. "Huwag kang matulog." Kinabukasan, habang nasa waiting shed ako, biglang lumapit sa akin si Bernardo. Nanginginig ang kanyang boses. "Iha, umalis ka na sa tinutuluyan mo. Ngayon na,
bago ka pa mahuli. Lahat ng nadadala ni Elijah sa bahay na yan, nawawala. Wala na nakakauwing buhay. Nanlaking aking mga mata. Tumigil ang oras. Kapag naunahan kanyang matulog, doon kanya sinisimulang anihin. Kinukuha niya yung mga laman loob mo. Saka sinasanla yung gamit mo. May hukay siya sa likod. Doon niya binabaon yung mga katulad mo. Namutla ako. Natanong ko siya kung paano niya ito nalaman. May babaeng pinayuhan ko dati. Hindi siya naniwala. Kinaumagahan. Nakita ko si Elijah na nagbabaon ng katawan. Inukay ko yun. Laman loob na lang ang wala. Pero akong sinisi. Dahil ako raw yung baliw. Walang naniniwala sa akin. Pero ikaw sana'y maniwala. Huwag kang matutulog na mas maaga sa kanya. Pagka-uwi ko, kagad akong naging pake. Nahuli ako ni Elijah. Tinangka niya akong pigilan. Hinawakan niya ang aking braso at nagpilit. Tinakot ko siyang tatawag ako ng pulis. Nang marinig niya ito, agad siyang napaatras. Sa awa naman ng Diyos, nakalabas ako ng buhay. Hindi ko siya sinumbong. Wala ako kasing ebidensya. Pero mula noon, binahagi ko ng kwento ko sa aking mga kaibigan. At ngayon, sa inyo. Kung may makita kang account na may profile picture na teddy bear na may suot na shades at ang pangalan na Elijah, mag-iingat kayo. Huwag niyo siya papapasukin sa buhay ninyo. At lalong-lalo na huwag kayong mamimintog sa mata. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang akong Clarita, isang nurse assistant sa isang kilalang pribadong ospital dito sa San Leonardo, Nueva Ecija. Matagal na rin ako nagbabasa ng mga kwento ng katatakutan sa mga social media page. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magbahagi ng aking sariling karanasan. Isang bagay na hanggang ngayon dinadala ko pa rin sa aking mga panaginip. Noong taong 2023, night shift ako. Sa unit na yon, 5 kaming naka-duty. All female. Karamihan ng mga pasyente sa wing namin ay mga senior citizens, o kaya comatose, o kaya naman under long-term care. Ngunit may isang pasyente sa room 403 na kakaiba talagang presensya. Isang panyagang lalaki na ang pangalan ay Arman Nabolkov. Isang mistisong banyaga na may edad na 60. Payat, kalbo, at palaging tahimik. Ayon sa ibang mga staff, dati raw siyang history professor na nagretiro sa Pilipinas. Wala siyang pamilya dito. Palagi siyang mag-isa. Wala ni isang bisita o kamag-anak na dumadalaw sa kanya. Isang gabi, habang kalmadong paligid at abala kami sa pag-a-update ng aming mga charts, biglang nagblink ang pulang ilaw ng patient assist call system. Room 403. Tumayo kagad ako. Daladala ko yung BP monitor at naglakad ako papunta sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang silid ni Ginoong Volkov. Pagkatok ko dun sa pintuan, agad naman siyang sumagot mula sa loob. Come in. Mahinang boses, ngunit ramdam mo may inis. Pagpasok ko, halos napakadilim ng kwarto maliban sa isang maliit na bedside lamp. Nakaupo lamang siya sa may kama, nakatingin sa kisame. Sir, ano pong kailangan niyo? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, seryosong mukha. Nasaan ang batang iyon? Yung batang tumatakbo rito sa loob. She keeps playing with the lights. Pabukas-sara, pabukas-sara. I'm trying to sleep. Nanlamig ang aking batok. Sir, wala naman pong bata dito. Baka naman po nananaginip lang kayo. Tugon ko sa kanya. Nanigas lang siya at tinignan ako muli. Hindi na siya tumugon. Tahimik niyang tinuro ang gilid ng kama niya, kung sa naninag ko ang may isang maliit na basang yapak ng paa dun sa tiles.
tila galing sa isang bata na walang sapin. Nagkunwari akong kalmado, nagpaalam na lang ako at mabilis na lumabas. Kinabukasan, duty ko ulit. 2:00 ng madaling araw, habang nasa nurse station kami ng aking mga kasamahan, napansin kong tila may mahihinang bulong na nagmumula doon sa may hallway. Noong una, pinakala kong may nagoronda lang na nurse. Ngunit nang ako'y sumilip sa koridor, nanigas ang aking katawan. Si Sir Volkov, nakasuot lang ng hospital gown, walang tsinelas at nakatayo sa may dulo ng pasilyo. Nagsasalita siyang mag-isa, nakatingin sa may dingding na para bang may kausap. Maliwanag yung hallway, kaya't kitang-kita namin lahat ng kanyang mga ginagawa. Kinuha ko kagad ang aking cellphone at palihim ko siyang kinunan ng video. Nang ipakita ko ito sa mga kasamahan kong nurse, nanginginig pang aking mga kamay. Wala ba siya talagang kasama? Tanong ni Nurse Marla. Wala talaga eh. Sagot ko sa kanya. Ilang minuto pa at kusa siyang bumalik sa kwarto para bang wala lang. Bago ako mag-out ng shift, pinuntahan ko muna siya para kunin ang kanyang mga vital signs. Tahimik lang naman siya, pero bago ako makalabas ng kwarto, nagtanong ako, Sir? Sino po yung kausap niyo kanina sa may hallway? Hindi kagad siya sumagot. Tumingin muna siya sa akin, tapos tumuro sa ilalim ng kanyang kama. The boy. Mahina niyang bulong. He follows the scent of sleep. If you fall asleep while he's around, he climbs in. Hindi ko na siya kinausap pa. Agad akong lumabas at halos takbuhin ko ang pabalik dun sa station. Ilang araw pang lumipas, mas tumalas ang pagtawag sa room 403 tuwing gabi. Lahat kami may mga kanya-kanyang karanasan na may narinig na mga yabag ng bata, paluskos sa kisame, o mga aninong sumusulpot sa salamin ng CR. May isa pang nurse na muntik ng himatayin na makita raw niyang isang batang duguan ng mata, nakasilid sa window ng ward. Hanggang isang gabi, may nangyari na hindi talaga namin makakalimutan. Tumawag ulit si Sir Volkov, pero nang dumating kami sa kwarto niya, wala na siyang buhay. Wala rin nakitang bakas ng sapilit ang pagkamatay. Nakahiga lang siya sa kama, tila payapang natutulog, ngunit ang mga mata niya ay bukas na bukas. Nakatingin pa sa kisame na may bakas ng takot. Sa ilalim ng kama niya, may naiiwan na isang bagay. Isang pulang laruan na kotse. Maliit, lumang-luma na, at tila'y tinago talaga. Wala sa amin ang may alam kung paano yun napunta doon. Pagkatapos ng insidenteng yun, ipinasarapan samantala ang room 403. Pinabasbasan. Ngunit ilang buwan ang lumipas, nagkaroon ng bagong pasyente sa parehong silid. At minsan, gabi-gabi ulit, may tumatawag mula sa kwartong iyon. Walang humihingi ng gamot. Walang sumasagot kapag tinatanong. Basta may narinig na boses na nagbubulong lang ng, "Gising ka pa ba?" Kung may marinig kang kumakatok sa kwarto mo sa ospital pagsapit ng 2:00 sa madaling araw, huwag mong bubuksan at lalong huwag kang matutulog. Bago ko simulan ang lahat, hiling ko ang isang panalangin para sa ating kaluluwa. Крокс Сенкти Патрис Бенедикти. Крокс Сикр Сит Михи Локс. Нонкуам Деко Сит Михи Дух. Вейдр Ретро Сатана. Нонкуам Суит Михи Ваня. Сант Мала Куилибас. Айпис Венина Бибас. Доминик Сяурди Аратяна Мим. Эдкор Мау Муса Идите Винят. Доминус Врбискайрм. Эдкайрм Спириту Туо. May isang mag-asawa sa Trialbay na humiling na may pa-cleansing ang kanilang bahay. Kami noon ay kagagaling pa lamang sa isang pagtiselyo na mga anting-anting sa isang simbahan sa Pulanggi. Kaya't kaagad kaming tumulak sakay ng isang puting van.
Pagdating namin sa lugar, kapansin-pansin ang ganda ng bahay. Elevated, modernong estilo. May mga dingding ng salamin at kisaming mataas. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, dama na kaagad namin ang bigat ng hangin. Parang may bumubulong sa paligid na hindi nakikita, pero naroroon. Sila Hilaria at Lazaro ang mag-asawa. Pareho na sa huling bahagi na ng kanilang 60 taon. Kasama nila sa bahay nila ang isang katulong na si Celestina. Walang anak yung mag-asawa at sa kanilang mukha, kita ang pagod, takot, at kaba. Unang pinahayag ni Hilaria na nagsimula ang lahat sa mga nawawalang bagay tulad ng susi, wallet, at minsan pati pagkain. Inilalagay nila ito sa mesa, ngunit bigla na lang nawawala. Pero pagkalipas ng ilang minuto, biglang bumabalik sa parehong pwesto na tila walang nangyari. Isang araw, habang naglilinis si Celestina, inayos niya ang mga upuan sa paligid ng mesa. Paglingon niya, isa sa mga ito ay muli na namang nakabalik sa dating kaguluhan. Nang iniayos niya ito muli, bigla itong dumastos papunta sa kanya. Isang upuang gawa sa solidong kahoy at salamin. Mabigat yun. Imposibleng gumalaw ng mag-isa. Nangyaring pinakamatindi nung isang gabi habang naghahapunan yung tatlo. Biglang nabasag ang isang baso sa kusina. Agad na tumayo si Celestina upang linisin ito, ngunit hindi pa siya nakakaabot na bigla na lang lumipad ang mga kutsara at tinidor sa ere at bumagsak sa kanya. Tinamaan siya sa mukha, braso at leeg. Dugon siya at kinailangan isugot kaagad sa ospital. Sa puntong yun, kami na ang tinawag. Habang pinapausukan namin ang buong bahay ng insenso, kami naman ay nagsimula na mag-assess ng lugar. Ako, si Mateo, at ang aming punong manggagamot na si Father Valentin. Kami sanay sa ganitong klaseng mga kalikuan. Ngunit may kakaiba sa bahay na ito. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ng mag-asawa, may napasin akong hindi ko maipaliwanag. Isang lagusan sa sahig na animoy sumisipsip ng liwanag. Hindi ito simpleng alulod. Hindi rin ito disenyo. Sa itong bukas na portal. Hindi sa ibang mundo, kundi sa mismong impyerno. Umalis na tayo, sabi ko. Hindi natin kakayanin to. Biglang sumabog yung bote ng banal na langis na hawak ni Padre Valentin. Sumunod ang malalakas na hampas ng hangin sa loob mismo ng silid. Nagsimula magsalita si Hilaria sa isang wika na hindi namin nauunawaan. Nanilisik ang kanyang mga mata. Si Celestina naman, na noon ay nagpapahinga na sa kanyang kwarto, biglang napasigaw. Tumakbo siya palabas ng kwarto niya. Subalit ang galaw niya, hindi na normal. Para siyang gumagapang na parang gagamba at ang kanyang mga daliri ay parang kuko ng hayop. Sabay silang sinapian. Pinilit namin siyang pigilan. 4 kaming lalaki, ngunit parang bulak lang kami sa kanilang lakas. Sa tulong ng dasal at paglalagay ng basbas at asin sa paligid, naisama namin sila palabas at sinakay namin sa van. Tinungo namin ang sanktuaryo sa Tabaco Albay upang doon sila may pagdasal ng maayos. Ngunit hindi doon natapos ang bangungot. Pagbalik namin sa bahay, makalipas ang 3 araw, upang tuluyang isa ang portal, nabutan namin nakalugmok sa labas ng bahay si Lazaro. Walang malay. Sa CCTV, nakita namin ang pagbukas muli ng lagusan. Mula rito, lumabas ang isang nilalang. Kulukulubot, maitim, may sungay, at may mata sa noo. Sumigaw ito mismo sa harap ng kamera. Pinigil yung dapat na mangyari! Ilang linggong lumipas pa. Habang nagmamaleho si Father Valentin, pauwi sa isang misyon sa Catanduanes, bigla siyang hindi makahinga. Naitakbo siya ng kanyang driver pabalik sa kumbento. At nandatnan ko siya, nakita ko sa kanyang dibdib ang isang mahiwagang sugat. Tila tinusok ng isang gitong espada
mula sa langit. Huling salita niya sa akin, "Isara mo ang pinto o magdurusa ang mundo." Ngunit huli na, hindi na namin alam kung paano. At ang mas masaklap, muling nabuksan ang lagusan. Hanggang ngayon, walang pumabalik sa bahay na yun sa TV. Binili na ito ng isang dayuhang developer na balak daw gawing isang resort. Ngunit ilang araw lang matapos silang simulang renovation, isa-isa nang nagkasakit ang mga trabahador. May mga nawala pa at meron din nasiraan ng bait. At ang portal na natiling nakabukas. Huwag mo sana babaliwaliin ng mga babala. May mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng agham. At may mga lugar na kahit gaano pa kaganda mula sa panlabas, may nakukubling kasamaan mula sa ilalim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.